Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagulat nga itong sikuting ng Norte at nagtago nga nang makita nga napapasugod na ang hukbo ng man in uniform sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin mapapansin na talagang nagkakagulo na nga sila at hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi na magpapabinta ng mga dignidad ang mga men in uniform dahil talagang ayaw nila na talagang gawin ang mga karumal-dumal na inuutos nga ni Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin na talagang patuloy pa rin ang pagkikipagdigmaan at pagkikipagbakbakan ng men in uniform laban kay Kuting ng Norte. Dito natin makikita na ayon nga sa kanila ay talagang marami silang hawak na ebidensya. Ngayon nga ay talagang kawawa talaga ang taong bayan dahil marami nga daw nawawala ng buhay dahil sa pamumuno ni Kuting ng Norte at hindi niya nga pinipikialaman ito at sabi pa niya na talagang wala siyang pake sa iba't ibang ahensya. Ang mahalaga ay ang kanyang tungkulin na mangulimbat ng kaban ng bayan. Kaya naman mas lalong naggalit ang mga men in uniform at talagang handa na nga silang labanan itong si Kuting ng Norte at ang kanyang kampo. Ang katanungan na ngayon ay mapapatalsik na nga ba itong si Kuting ng Norte at mapapalitan ang liderato ng bansang Pilipinas? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Babastusin mo, you got away with Reyes eh. Kahit nga may problema kay Reyes, you still address him with sir. Ako nga, kahit may problema kay Lacson eh, sineser ko si Lacson eh. Kahit si Lacson ang author ng Resolution 10, na buwisit na yung Resolution 10 na yan, na kinakailan tanggalin natin. Outright, isa sa mga declaration natin. Resolution 10, abolish. O, wala na. Hindi naghintay tayong Congress. Kailan ba? Ilang eleksyon na yan? 2012 pa yan, 2026 na. Nandiyan pa rin. Bakit? Nakikinabang lahat eh. Sa atin, isang lang yan. Isang tindigan lang. Sa entablado lang yan. Effective immediately. The people, the sovereign Filipino people is rescinding Resolution number 10. O tapos, anyone found na insisting na kumuha ng pera, lahat ng pera, accounted, resibo. O, sige. Tingnan natin. In whatever way na i-design ng COA, sila ang mga lead agency, sila magsabi, mag-set ng standard at parameters kung paano ang clearing ng pera. Kasi alam ka naman, pengin ng resibo, palengke ka. Wala, piece of paper lang eh. Ang critical kasi dyan yung intent. Yung isa, intent to clear money, to be accountable. Yung isa, intent to steal money. Itago. Tatago sila sa pirma. Kaya ginawang policy yung Resolution 10 na yan. Lahat sila, pirma-pirma. Kundi yan in-expose ni SAS. Oh. Sasot, no? Saan naman si SAS ngayon? Naaral pa rin? Love you, SAS. Buti pa yan mga Pilipinong matitino eh. May malasakit sa bansa eh. But anyway, ang natin eh, paano ang gagawin natin? So, doon pupunta eh, hindi inevitable kasi change of leadership. What's next? Change of leadership. Nagdiligawan ngayon weekend. So, they will have the numbers probably. They will be confident either tapunan ng threat, tapunan ng pera, or whatever. That's negotiate. Ang tingin ko, kunin nila yung yung abstain. Kukunin nila yung dalawa yun. 9 plus 10 plus 2, 11 na. Dalawa na lang. 13. So, sino doon sa 13 ngayon ang pwede nilang butasin, takutin? Then they have the numbers. Then it will be, will be out
Cayetano will be out and then probably Subiri will be in. Doon na rin kukunin din. So basically sa sa seniority or capability, Subiri was nagkano na yun, di ba? SP na yun dati. So ibabalik lang siya. Neutral ang peg, neutral. So dito baka makakuha rito. Subiri Oh. 9, 2, 11, dalawa na lang, 12, 13. Tapos, may bagong Senate leadership. Now, what's next? Didiktahan yung bagong leadership, blah, blah, blah. Doon na malalaman kung may impeach ang Inday o hindi. Magagalit ang tao pagka in-impeach si Inday. Pero kung tatanggapin ninyo ng ganun lang, then, ang sa akin, may impeach si Inday, pwede naman lumipad ka na lang doon sa sa Mindanao, be the president there. And then leave Manila. Bahala kayo sa buhay nyo. And then Mindanao will separate. Pagka nangyari yun, ginusto ng mga kababayan natin doon, may iwasan natin ang civil war. Madam President, Madam Inday, it's not so easy to say buo ang Pilipinas. Wag nating hiwalay. Kasi mas mahalaga sa pangalan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mas mahalaga dyan, buhay ng mga kababayan natin. 120 million Filipinos. Now, kung merong mga nabubulaga na mga tao, hindi nila kasalanan magpakabulag o bagay, tumanggap ng pera, pero ang sa akin, kung tayo, barkadahan tayo sa eskwelahan, meron tarantado, may violente, o may sinungaling, may nagdodroga, ba't natin sasamahan? Mahahawa tayo. Nadadamay tayo. Later on, criminal lahat yan. So why don't we choose our own barkada ng matitino, willing na magpakatino? That's why a separation of Mindanao, secession of Mindanao, and probably Visayas and parts of Luzon might opt with the idea, the concept, separation. Now, kung madaling sabihin, buo tayo. Pero hindi nga because yung may hawak ngayon ng kapangyarihan, nakita nyo kung paano babuyin ang buong bansa natin. Lahat ng institusyon, babuyin, PCSO, BSP, DBM, AFP, PNP, now NBI, Congress, question mark, Supreme Court, binaboy OP, and ngayon binababoy nila si Inday. So, kung kunyaring tumayo ka na lang sa Mindanao, and then mag-create na lang ng sariling constitution ng Mindanao, sariling currency, you peg for $1. Mindanao $1. Maharlikan dollar, or whatever you want to call it, wag ng Philippine, because kakalas nga bahala ang Pilipinas. Ben Marcos, gagaya yan, banat yan ng Philippine dollar. Good luck sa inyo. Bopol nga Kasi kita niyong ginagawa ngayon, talagang backfire lahat. Insisting silang kunin si Bato. For what? Because of the impeachment, because of elections, because of... Gago to mga to. They will destroy the equilibrium of justice. They will destroy the existing norm and peace natin. Dadali pa tayo sa revolution Patayan. And they are making sure na may kakampi sila. Retired, Ranger, AFP, PNP, NBI, reservist. They're making sure. I know matatalo sila, mga kababayan. But ang question, hindi na ba natin pwedeng iwasan to? Simple lang
humiwalay Mindanao bukas, o tapos na, walang patayan. Wala na patayan. O sige, dito sa libro ninyo, inimpeach nyo Inday Sara. Bahala kayo, hindi natin na Inday Sara. Akin yan, thinking aloud lang, Madam Inday, impeach. Imagine they will shame you, they will do all these things to you. Eh di, wag ka na lang putang ina, mga gago to, bias eh. Anong batas ang meron? Eh, kitang-kita nyo nga yung pinaiiral nila eh. Si Bato nga, sa tatay mo nga eh. Bakit ka makikilaro sa libro nila? Kaya sa akin isnabi na lang yan eh. Putang ina mga to. Then takbo ka na Mindanao, declare there. You get sworn there. As the transition. And then magkaroon na election sa 2020. The same old baloney, pero merong semblance ng moving forward. Hindi dito sa kabila, moving downward. Spiraling downward. When dito sa Mindanao, move on, move forward na kagad, and then magkaroon ka dyan. Dito nga, anong tawag doon? Yung subway, wala nang yan. Dito, buong Mindanao, isubway mo na. Buong Mindanao, may Mindanao Ek Expressway. Paikot, buong Mindanao. You can handle it. Kasi, And then later on, pagka kunyaring na mas masantong Luzon, sama kami. You have to pay. Sama kayo, pero hindi basta-basta. Kasi dito, ang tao namin, worth 100,000 na eh. Kayo, 4,000 pa rin, o 3,000 pesos. 3,000 per person. Eh dito sa Mindanao, 100,000 per person eh. Hindi magbayad kayo. O whatever. O kaya gumawa kayo ng federation nyo. Federation of Luzon. May Federation of Mindanao. Federation of Visayas, etc. And then ganon ang mangyari. Kainis. Binaboy tayo nitong Marcos na to. Binaboy tayo. At kayong mga sip-sip kay Marcos, kasama kayo sa pagbaboy sa Pilipinas. Kunwari pa kayong matitino kayo, mga animal kayo. Meron pa dyan, mga kunwaring PMA eh. Kung mag-aasta, kala mo eh. Nakaamoy ng tingga eh. Puta na, ang gagaling, Ang sa akin, kaysa pagbibitay mo, hayaan mo silang pagalingan sila. Sige, you get appointed in any government position. Inyo na yan. Gawa na lang ng sarili ang Mindanao. Kasi hindi rin kayo nakikinig eh. At dadalhin nyo ang Pilipinas sa patayan. Yun lang naman ang aking thoughts na para maiwasan natin civil war. Ngayon, kung ayaw ninyo, mag-civil war, ang labas niyan, o kaya magrevolusyon, bloody. Delikado dyan lahat na mayaman. Delikado lahat na mayaman. Kasi it's gonna be a French type revolution sa sobrang galit ng tao. Pagpupugutin ang ulo ninyo, pagsusunugin kayo ng buhay, remember Joan of Arc? Ang ganong klase ba? O kaya gagarotehin kayo sa Luneta, dyan sa Luneta. Garote, isipin mo yun, sinasakal ka, di ba? Yeah. Kaya tatalo pa kayo ng buhay. When the mob rules, sabi ko sa inyo, all it takes is one son of a bitch Isang son of a bitch na magsalita. Maraming salamat sa nanonood, Marami pala kayo. Maraming salamat sa nanonood. Thank you. So, what's ahead? Saturday, Sunday, happy weekend sa lahat. Ngayon, nagliligawan yan. Sangka. Hindi na masama nga. Kita mo si Cayetano, ganito nangyari. Si Soto, ganito nangyari. Neutral na, doon tayo kay Subiri. 9 plus 2. Dami ni si Ercito. 9 plus 2, 11. Dalawa na lang. 13 na. Sino ngayon nape-pressure nito sa 13? Tapos na. So, do you think, question mark mga kababayan, by Monday, there is a new Senate leadership.
So meanwhile, bobombay si Cayetano on his leadership na hindi dapat nagkaganyan kung binigay lang kagad si Bato. Hindi dapat nagkaganyan, ganyan. Tapos nun, kung hindi dapat ganyan, kung kunyari yung guideline kay Aplaska, ganito, ganyan. Sisirain talaga si Cayetano. Para pagdating ng Lunes, pwede siya tanggalin na. Ngayon, kung mahina yung 13, wala. Kahit ipilit nilang hindi makaboto si Bato. O, hindi, challenger tong kabila eh. They have to have the 13. Kahit wala si Bato dyan eh. Boto naman niya itong 13. Dapat ma-unseat dito yung dalawa eh. Kasi dalawang abstain, saka 9 na original na mga 9 plus 2, 11, na kailangan dalawa dito, 12, 13. Dalawa dyan sa 13 na yan ang bumigay. Tatakutin, babayaran, o whatever. Papangakuan. Huwag kayo maniwala sa pangako. Mga pangakong dami ng pinangako, hindi naman natuloy eh. So, yun yung So, yun yung in-expect ninyo. Monday. Then, impeachment. Articles of impeachment, babasahan na. Nasa iyo yun, Inday, kung sa mga development na yung magbago, hostile yan. Hostile. So, alam mo yung outcome. Why go through the charade that you will allow them na urakan ang pangalan mo in front of your children? And then it's on record. Because at the first place, it's bias. Well, me, thinking ko, depende ang action mo sa mga mangyayari. Ang dyan, yung Monday, if there will be a change of leadership, if there will be a coup d'etat ng Senate, inisip nilang palitan, state-sponsored na coup d'etat yan ng Senate, para lang masunod nila ang gusto nila. Patay ang investigasyon, sigurado. So, yan? Niloloko tayo lahat eh. So, patay na Senado, Madam Inday. So, what's the point? Kung mangyari yan. Sa akin, ang suggestion ko, iwasan mo ang charade nila na yan. Takbo ka ng Mindanao. Get sworn in there. Because ganito, ganyan, peke na yung presidente na yan, palpak yan, drug addict yan, sinabi ng kapatid niya, palpak lahat, yung institusyon, tinarantado, inutang, etc. Therefore, I am getting sworn in as president. Therefore, I am separating Mindanao. Bahala kayo dyan. O, sige, tingnan natin. Anong gagawin nyo? May armed forces kayo? May armed forces din dun eh. The Armed Forces of Mindanao. Halo-halo yun. Nandun yung SFGF, MILF, MNLF, BIFF. BFF pala. Best Friends Forever. Ay, MMFF. Metro Mindanao Film Festival. O talaga lahat ng FF nga eh. DF, Durian Festival. Daming armas kaya sa Mindanao. May mga, ilan yata yan? 3 milyong armas, 1.8 million ang armas sa Mindanao. So go ahead. Anong gagawin nyo? AFP, lulusubin nyo Mindanao. Go ahead. Now, if the other countries start helping Mindanao, you have the Muslim countries o kaya Arab countries o kaya US, question mark pa US. Ande, meron sa US. Merong willing magbigay ng $1 billion eh. And then Russia, China, willing na itayo kagad yung armed forces ng Mindanao eh. Separate na talaga. Now, Madam President, is there a chance in the future magkabati-bati yan? Pwede. Pero sunod sila sa terms. Pero hindi yung pwedeng isi-share na. No, nagde-decide ang Mindanao to separate. You led Mindanao. You led. You got sworn in, etc. You are there. Later on, kung gusto nyo, sige, sali kayo sa Federation ng Pilipinas, whatever kung ano matatawag. Marlican Federation o kaya
whatever, kung ano yung papangalan natin, na sa Pilipinas, kakalimutan na natin yung Pilipinas. Sad chapter yan in our history. Let's be nationalistic na. Not Philippines, but talagang Pilipino ba? Yung kay Mangge. Or kung ayaw nating mabago yan, then dun tayo sa aayusin na lang natin yung ating sistema at kultura. Yun yung ano ko. Okay? Yun yung suggestion ko lang. Kasi I think trigger. The trigger there is the kudeta sa Senate. Pagka nabago yung leadership sa Senate at naging kung na parang hostile, why go through the impeachment? Alam mo na may resulta eh. Guilty. And then, binabo yung pangalan mo. Sa harap ng pamilya mo. Kung sa akin gagawin yon, putang inang yan. I will not give them the pleasure. Sorry kung magkaiba tayo, pero sorry, because ako, pag nakita ko yung mga bata, yung mga anak, hoy, down. Down. Pagka nakita ng mga anak ko ng ganon, binababoy ako, putyan, I will not allow that. I will not give them the pleasure. The pleasure of Trillanes, De Lima. I will not. And then these false witnesses. And then this, kung sino mga senator yan na puta na Risa and all that. I will not. You tell me. You tell the whole world I ran out. No. And I will tell the whole world I seceded. Tangina ninyo. Binabay nyo lahat ng agency. Hindi ko papayagan. Babuyin yung pangalan ko. So, yun yung ano ko. It all depends. Nasa iyo, Madam Inday. May advice ko lang naman yun eh. Lalaban ka. Paano ka lalaban sa basketball? Hindi nga bilog ang bola. Yung referee, bayad na. Yung coach mo, binayaran din. Yung mga kasama mong player, bayad din. Paano ka mag-survive doon? Ibabangko ka nga eh. O paano? Walang laban mo ron. Hindi ka makakaskor. Hindi ka na makakaskor. Wala. Bangko ka. And then sirang-sira pangalan mo in the end. And then, wala na. Dito ka na sa Mindanao. Mindanaoans love you. The Filipinos there love you. Mag-declare ka agad ng snap elections doon. I-ratify niyo yung bagong constitution. Sabay sa elections. Reboot everything. Ganun din, reboot din dito. And that is Republic of Mindanao. Huwag mo na isipin yung buong Pilipinas. Ayaw sa iyo ng iba. Let them. Huwag mo nang isipin ang buong Pilipinas, Madam President. Napakawalang yan ng iba. They throw derogatory remarks against you. They tell na putang inang putragis yung mga babanatang ka ng palaglag pa ng bata, lintek na buntis, etc. Bastos ang puto, mga walang yang to eh. Let them. Leave them. They don't need your time. They don't need your service. You don't need their approval. You can just decide, ayoko sa inyo. And then, bye-bye. I will go to Mindanao if you become the president there in Mindanao. I'll go to Mindanao. I live Luzon. Why will I fight? Why will I kill? I'm trying to prevent. Nag-promise na ako sa Diyos eh. Tapos na ako sa patayan. And lately, I've been getting these dreams na okay lang daw pumatay. Nangako na nga ako. Ayoko na pumatay. Promise, Lord. Promise. Namatayin ako na anak eh. Promise, ayoko na pumatay. Quits na, Lord. Lord, promise. Lahat na kinatay ko, 73, quits na yan sa isa na anak. Kaya nga yung isa kong anak, pumayag ako na hindi na mag-academy. Kasi yung swerte ko, baka siyang malasin siya. Yun yung baka makarma. Kaya okay lang yung anak ko na
accounting. Okay lang. Sabi ko nga mag-accounting ka and then mag-masters ka, okay na ang kombinasyon yun. Tapos nun, ay nako, hirap to. Ang you cannot you cannot become a leader when you have to prove yourself always and they're out there to destroy you. Leave them because you will spend so much time deflecting yung mga paninira nila. You will spend so much time sa mga kawalangyaan nila eh. When you can spend the rest of your life, the rest of your time as the president, doing good, moving the country forward, the Republic of Mindanao. Okay na yun, accomplishment. At okay na yung kaingitan ka ng Luzon, Republic of Luzon ni Bangag. Kahit sino dyan ilagay, wala yan. Walang mangyayari dyan. The way yung standard nila, nakawan dito, nakawan doon, budol, bendalong, walang mangyayari dyan. So why correct it sa kanila? Kasi sa ngayon nakikita ko, kahit i-correct natin, patayan muna eh. Are you ready, Madam Inday? Ikaw yung magiging battle cry ng mga Pilipino. You have two opposing sides. Sa akin, okay lang ako. I can stomach it. Ang tanong, if baka ikaw makonsensya ka later on. You're a civilian eh. Although you're a colonel in the reservists, no? Pero yung actual patayan, battle, in your name, baka you won't be able to get over it eh. Can you afford na 1 million na Pilipino mamatay in your name? Because they defended Marcos. Diba? So why not just let them be? Leave them be. Lahat ng mga naniniwala sa akin, lead them to paradise. Doon sa promised land, Mindanao. Land of promise, di ba? So, kung mag-aalam Moses ka, dali mo na lang sila and then create the commandments, the constitution, and then, boom, ayan na. Republic of Mindanao. Tapos walang patayan. To hell with the impeachment, to hell with the investigation ninyo, tanginan nyo. To hell with your ngak, sira-siraan nyo. Puta naman, sa inyo na yung mga troll ninyo. Maubos yung pera nyo. And then later on, kayo mga troll, wala na pera. Manta lang yung mga taga Mindanao, yay! Yay! Singapore, let's go. Ganon. Imagine in 10 years, 100,000. Oh. Marami ng agarwood doon. So may effect natin kunwari yung Project 2M. No. So bawat Pilipino may doon hindi sa Luzon. So doon, lahat ng Pilipino doon, taga Mindanao, may sariling passport Mindanao, yung sariling ID Mindanao, magkaroon ng $2 million ang bawat isa at the age of 40. Ang ganda, di ba? May langis doon. Ligwasan, Mars, tapos noon, Tawi-Tawi, etc. Marami pang hindi discovered. Nandoon yung Philippine Trench, Deuterium, no? So, nandoon yung mga taniman. Agriland, Sandamacal, ang dami. Meron naman parang Baguio ron. Ay, kaya nga, okay lang doon na lang. And we will get along with our Muslim brothers, MILF, MNLF. Wala nang patayan. Let's move forward. Nung kausap ko nga yun sa mga representative ng MNLF, sabi ko, tapusin na natin yung problema kaysa yung mamamatay na tayo pare-parehas. At least masabi natin na tigil na to. And let's move forward. May pamanang Pilipinas na maganda. Ngayon, kung ganyang bangag-bangag, ang tangin ng yan. Sipin mo, magbe-breach sila, tapos ayaw aminin.
Puntya ko, kasama ako dyan, NBA ako, tapos namatay ako. Kunyari lang, na totoong namatay, no? Kunyari lang. Namatay ako, puta na, I did something in line of duty and then namatay ako. Tapos nun, i-disown nyo ako. Wala nang namatay. Tarantado kayo. Napakawalang yan ninyo. Meron pa nga to wounded dinala sa hospital. Veterans yata. Ano nga, ba't sa veterans dinala Ano sundalo? Baka taga Magdalo yun No, veterans supposed to be sa civilian hospital Ewan ko, siguro baka military din dati yung yung